beloved, Boss Mike Cervera. Si Martin Romualdez, dapat daw makulong. Pasok! Ano bang nakikita niyo ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's box? Oh, yan mga kababayan ko. Ako, etong si si Magalong talagang hapit ho na magkaroon ng kasikatan. Oo, hapit na hapit ho eh. Oh, talagang nang hahapit na ho. Siguro mga kababayan, meron ho itong pinaplano na gawing pagtakbo o dili kaya mga kababayan tumaas ng posisyon. Kasi matatapos na ang kanyang termino bilang mayor diyan po sa Baguio. Mga kababayan. Kaya siguro etong si Magalong hapit na hapit po. Oo, hapit talaga. Kaya kailangan magpasikat. Eto na mga kababayan. Pakinggan ho ninyo. What's next? Ano bang nakikita niyo ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's box? Nako. Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Nako. Sino pa? Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Sino? Well, Can you name names? isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Alak ka mga kababayan ko, si speaker daw kailangan daw makulong, sabi nito. Mga kababayan, kailangan daw mga kababayan, makulong daw si Martin Romualdez at si Saldico. Alak ka. Minsan, pwede rin naman, pwede rin sang-ayunan yung sinasabi. Kaya lang, kung wala ka na mga ipapakita ring ebidensya, wala pa rin, Pero ako, mga kababayan, kung mapapatunayan talaga na may kasalanan at sangkot itong mag-amo na si Saldico at saka si Martin Romualdez, malamang mga kababayan, papayag ako, sasang-ayunan ko ito. Kung puro daldal lang din, tulad ni Marcoleta, lamang lang si Marcoleta kasi nakawig yun. Eto, hindi. Hindi nagsusuot ng wig si Magalong. Pwede siguro hiramin. Hiramin niya yung wig ng tatay ni Marcoleta. Ni Paulo ba? Marcoleta. Para sila? Laban-laban na dalawa, na mahilig magsalita ng walang nilalapag na resibo, mga kababayan ko. Lamang lang si Paulo Marcoleta ng kanyang wig dito. Ito kasi wala Tara. Sino? Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez Alaka. na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Dapat pati ikaw makulong din. Di po ba? Kasi may issue ka rin ng maanumalyang proyekto dyan sa Baguio. Di ba nai-issue sa'yo yung tennis court na hanggang ngayon hindi mo pa rin sasagot. Mga kababayan ko, hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ni Magalong kung ano ba talaga ang katotohanan doon po sa tennis court, kung bakit tinanggap niya, kung bakit nakipagkasundo siya sa mga diskaya gayong walang sapat na mga dokumento. Na blacklist, mga kababayan. Itong mga diskaya nung panahon na yon. Bakit ipinagpatuloy? Yan. Kung sasabihin naman, at tayo naman ang tatanungin, sasabihin natin mga kababayan dapat pati si Magalong makulong din. 'Di ba? Dapat si Magalong imbestigahan din. Dahil yung kanya pinagawa na tennis court, mga kababayan, nagkakahalaga, ito na yata yung pinakamahal na tennis court mga kababayan nagkakahalaga ng 110 million. Pintura, net lang yun, mga kababayan. Pintura at saka net lang, mga kababayan, ang puhunan. Tapos 110 million ang halaga niyan. Grabe naman yun, mga kababayan. Grabe yun. Matindi. Ang mahal nun, mga kababayan ko.
Tapos sasabihin malinis ito. Malinis to, mga kababayan. Si Magalong, sagutin muna. Sagutin mo muna yung inaakusa sa'yo. Pero mga kababayan hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot yun Walang kasagutan ho doon na malinaw. Kung ano ba talaga ang totoo sa kanyang pagkuha ng sa mga diskaya. Diyan para kontratahin yung tennis court na pinagawa niya. Nako, mga kababayan. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman. Kaya nga sila naging speaker. Kami rin naman. Matalino rin naman tayo. Kaya nga hindi rin makalusot-lusot yung mga paandar mo. Di ba? Dami mong paandar kita mo mayor ka. Tinanggap mo pa yung trabaho sa ICI. Para saan? Di po ba mga kababayan ko? Meron kang tungkulin na dapat na sundin diyan sa may Baguio, pero iniwan mo sila. Abay sama-sama ka, nagbida-bida ka, na feeling mo ikaw yung ikaw yung pinaka head investigator ng ICI. Kita naman ng tao 'yon. Ngayon naglabasan yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga di umano'y katiwalian. Tulad ho yan, yung tennis court na proyekto na ang pinag-uusapan ngayon na mainit diskaya. At ang mga diskaya din, ang kausap niya para mangontrata. Kita nyo ho, mga kababayan ko, saan kayo nakakita ng ganun? Tapos eto ho, bida-bida ngayon, na para bang linis-linis, na hanggang ngayon naman, hindi pa rin na ipapaliwanag kung ano yung katotohanan dyan sa tennis court na proyekto na yan na pinagkasundoan nila ng mga diskaya. Nako. Na hindi naman dapat. Wala pa hong kapaliwanagang malinaw patungkol dyan yan. Nako naman. Ikaw talaga sasabunutan ka katunying. Nanggigigil sa'yo. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Di ba ikaw din? Nagmamaang-maangan? Ikaw din naman nagmamaang-maangan Ewan ko sa'yo. Ginigigil mo yung mga tao. Ikaw din naman nagmamaang-maangan. Ano pa bang ginagawa mo na yan? Di ba mga kababayan ko? Anong ginagawa niyan? Syempre, mga kababayan ko, maang-maangan din. Eto naman, ano naman ito? Pasok natin mga kababayan ko pasok. Banat ni Baguio City Mayor Benjamin Ayan, mga kababayan, matindi daw ang banat. Talaga ba? Anong banat yan? Matindi ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nagbitiw na si Congressman Zaldi Co. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Magalong kung bakit siya umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Kita nyo ho mga kababayan, bida-bida talaga to Bakit? Para bang mga kababayan? Parang kailangan ho siya doon po saan. Leonora Brown, thank you naman. Makakakain na ako mamaya. Para bang mga kababayan doon po sa ICI na binuo ni Pangulo, feeling niya para sa kanya mga kababayan pakinggan ho ninyo. Sa frontline na balitang yan, si Reynel Khalid. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldi Co na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Birahin mo. Sang-ayon naman kami dyan Kaya lang, sana wala kang issue. Kasi mga kababayan, kapag ikaw ay bumibira ng isang tao na may issue na hindi pa rin naman napapatunayan, kung hindi mga akusasyon lang, at ganun din sa'yo, wala kang karapatan. Ano po? Wala kang karapatan na tumuligsa kung parehas lang kayo. Di ba mga kababayan ko? Wala akong karapatan yung tao na ganun. Natutuligsain yung kaparehas niya. May kasabihan nga tayo mga kababayan. Marepe, di ba? Thank you. May kasabihan tayo, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ano po mga kababayan ko? Di ba? Ito na. Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Co na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. Nako, tayo mga kababayan, may karapatan ho tayo. Tayo mamamayan.
may karapatan ho tayo na sabihin at usigin si Saldico. Pero ho, si Magalong walang karapatan yun. Anong karapatan niya kung ginagawa niya rin naman? Di ba? Wala kang karapatan na tumuligsa kung gawain mo rin naman, Magalong, ano? Di ba? My God. Nako, tingnan niyo ho mga kababayan, yung mga drama, kala mo talaga totoo eh. Ano po? Ha? Kala mo talaga totoo eh. My God! Oh, explain mo muna yung atraso mo sa mga tao sa Baguio. Oh, wala eh. Walang kapaliwanagan ho yun. Maniwala kayo. Ha? Nagdakaw ka ng bayan para sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Yun na nga rin ang tanong namin eh. Ganyan ba kababaw yung ng tao diyan sa may Baguio? Hindi nila alam na niloloko mo sila. Oh, di po ba mga kababayan ko? Ganun ba kababaw yung mga taga Baguio? Hindi nila alam na niloloko mo, Magalong. Nako, mga kababayan, Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Oo nga. Ganyan ba kayo kawalang hiya? Wala, pare-parehas kayo di ba? Manhid, hypocrisy. Pare-parehas nga kayo. Ganyan kayo. Bakit? Di ba? Pare-parehas kayo. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Di lalong mas nakaka-insulto sa mga taga Baguio yan. Biruin mo ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Parehas lang naman kayong mayroong issue na hindi maipaliwanag kung ano totoo. Di ba? Dapat aniyang magpaliwanag si Ko. Pero hindi lang si Ko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Nako, ayan na mga kababayan ko, pati Yusek dinamay na rito. Tungkol sa umano'y anomalya sa 118 million pesos na Baguio Tennis Court Project. Nako, 118 pala yun mga kababayan Akala ko 110 lang, 118 pala. Grabe naman, Ito ang tennis court, Sa umano'y anomalya sa 118 million pesos na Baguio Tennis Court Project na ang mga diskaya ang kontraktor. Yan na mga kababayan ko. Maraming nag-content nito meron ka palang mayroon ka palang problema na dapat na sagutin. Puro ka lang iyak. Sabi nga ni Scramble, 'Di ba? DDS ka Magalong, sabi ni Nelson Tulin. Beverly Wagon, Awagan, Agnalan Preyas, eto na. Ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator. Nako, yun naman pala umaakto ka nga lead investigator Special advisor ka, hindi ka lead investigator. Grabe ka naman, Magalong. Or in any other form na pag-iimbestiga. Tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. Alaka. At dahil Maanomalya daw maanomalya pala, gawain mo rin pala Yung yung gumawa ng proyekto na maanomalya. Magalong. Gawain mo rin pala yung paggawa ng mga di umano'y maanomalyang mga proyekto. Anong karapatan mo ngayon na manita nang parehas lang pala kayong dalawa kung totoo yun, dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. Yun naman pala papaaral pa lang Papaaral daw kung merong conflict of interest kasi para bang gusto mo iligtas yung sarili mo, Magalong, sa mga usapin ng pandarambong. Mga kababayan? Nako, The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. Di ba? Totoo naman special legal advisor ka. Tapos mga kababayan hindi ka naman lead investigator. Ano doon? Maliwanag naman yung special advisor na iyong titulo dyan sa ICI, Maliwanag yun ilang beses yung inuulit-ulit ng Malacanang yun Special advisor lang, advisor. Hindi po siya kasama, mga kababayan, dyan sa ICI. Kung hindi maghihintay lang siya, kung merong hihingiin na payo ang kinatawan ng ICI.
Kaso ho, eto, parang siya na ho lahat eh. Oo, naging bida-bida ho eh, mga kababayan. Ano? Pasok. Ibig sabihin, simple lang yon. Wag ka na mag-imbestiga. Oh, Tapos bigla, kita nyo ho, nag-ano na ho siya, nag-overthink na. Oo. Nag-overthink na ho ito, kaya ho naubos ang buhok eh. Mahilig pala itong mag-overthink, mga kababayan. Maliwanag naman ho yung sinasabi na, titignan, aaralin ng legal team ni Pangulong Bongbong. Yung iyong pagiging special advisor. Ano masama ron? Hindi ka naman sinisibak pa. Inunahan na lang ho. Kasi mga kababayan, si Magalong, advance ho ito mag-isip, mga kababayan. Ano? Advance. mong palalabasin na maanumalyang tennis court. Ayan nga. Ayan na, nabanggit mo na, maanumalyang tennis court. Ano ba talaga totoo dun? 'Di ba? Sagutin mo kasi. I think below the belt yun. Probably. Kita nyo, pagka nabanggit na may anomalya yung tennis court, below the belt kagad yun? Di ba dapat paliwanag mo? Di ba dapat sagutin mo? Bakit di mo masagot? Baka naman totoong kumita ka dyan, ano? Mga kababayan, baka naman totoong nagkaroon ka rin ng SOP ng komisyon, ano, mga kababayan. Baka naman. She's taking orders from someone else na hindi ko alam. Naniniwala rin daw si Magalong na baka meron siyang nasagasaan sa pag-iimbestiga sa Tingnan nyo mga kababayan ko, wala pala siyang malinaw na knowledge kung bakit nabanggit ni Attorney Clarion, dumaldal ho ito. Pumatol mga kababayan na hindi sigurado yung sinasabi. Pumatol si Magalong kay Attorney Claire kahit hindi sigurado yung kanyang sinasabi. Ibig sabihin hindi niya alam, haka-haka lang. Haka-haka niya lang ho yun. Hala ka, ikaw talaga Magalong mga korupsyon. Kung bulok pa ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Ay. I believe I struck a nerve or something. Nako, maraming gumagawa niyan. Wag nga kami. Kung bulok ako lalabanan ko ba yung very powerful na mga dyan, tulad ni Martin Romualdez, parang ganon. Hindi naman yun yung tanong Wala kaming paki kung labanan mo. Itong si Saldico, Martin Romualdez, kahit sino wala kaming paki. Kung gusto mo, araw-arawin mo. Pero ang tanong ng taong bayan, ano ang katotohanan diyan sa tennis court na maanumalya daw di umano? Di po ba, mga kababayan ko? Yun lang ho Yun ho yung issue. Ano ang katotohanan? Diyan, sa tennis court na proyekto nyo ni Diskaya. Wala namang sinasabi na malinaw na sagot patungkol doon. Yan yung kanina ko pa inuulit-ulit. Imbis ho na sagutin ng diretso yung kanyang kinasasangkutan muna na maanumalyang proyekto, abay, tumitira. Puro opensa. Hindi makadepensa. Mga kababayan ko, style ho yan, mga kababayan, ng mga ng mga walang, alam nyo na, ng mga talagang mga guilty na. Style ho yan Yung hindi masagot, yung inaakusa sa kanila, kaya ang gagawin, bubuga ng tinta. Parang si Sarah. Tingnan nyo si Sarah, mga kababayan ko. Di ba ganon? Kapag hindi makasagot sa mga tanong, ibabalik yung tanong sa nagtatanong. Di po ba? Parehas na parehas ho paano? DDS din tuloy. Several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Pero ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson na si Congressman Terry Ridon, dapat daw sisihin ni Magalong ang kanyang sarili. Hindi raw kasi niya sinabi agad ang tungkol sa tennis court project sa kanyang lungsod. Ayun naman pala, bakit nga naman dapat inano mo na yan? Bago ka pumasok dyan sa ICI, nilahad mo muna, meron ho akong ganitong kontrata. Liliwanagin ko sa inyo para hindi kayo magtaka. Di po ba? Problema mo nga yun. Tama naman si Redondo. Na mga kababayan, dapat nilahad mo na. Dapat
Pinakita mo na lahat, yung baraha. Di ba? Mga kababayan, wala eh. Itinago ni Magalong, hinayaan na matunton ng taong bayan yung pong kanyang proyekto na tinatago-tago. Kasama ang mga diskaya na ngayon numero 1 na nasasangkot sa mga anomalya, sa mga proyekto. Yan ang problema mo, Magalong. Batukan mo kaya yung sarili mo. Para medyo ikaw mahimasmasan. Panay ang gusto mo, ikaw lang ang tira ng tira pero hindi mo maipagtanggol yung sarili mo. Batukan mo yung sarili mo. Oo, may kasalanan ka dito. Tuloy. Hindi raw kasi niya sinabi agad ang tungkol Ito, tingnan nyo, pakinggan nyo. Infrastructure Committee co-chairperson na si Congressman Terry Ridon. Ay. Dapat daw sisihin ni Magalong ang kanyang sarili. Hindi raw kasi niya sinabi agad ang tungkol sa tennis court project sa kanyang lungsod. Kita nyo? Ito'y kahit alam naman na niyang mainit ang issue ng kickback, partikular na mga diskaya. Kita nyo? Alam mo nang mainit ang kickbackan bakit nga naman? Ang tanong, Sige nga ho. Hindi ba kayo mag-iisip na etong si Magalong talagang mga kababayan, nililigtas niya lang yung sarili niya para sabihin na hindi siya gumawa ng mga tulad ng ginagawa ng mga diskaya, na alam nyo naman, halos lahat, basta madikit kay diskaya ngayon ang tingin ng tao, ay nagnanakaw. Bakit? Yun talaga yung style ng mga diskaya Di po ba? Yun yung style ng mga diskaya. Yung pong magbigay ng advance, magbigay ng komisyon, magbigay ng SOP sa bawat proyekto. Proyekto ho ni Magalong. Sa tingin nyo, sino ngayon ang hindi maniniwala na kumikbak din si Magalong diyan sa tennis court na yan? Wala hong maniniwala. Dahil yun talaga yung gawain ng mga diskaya. At hindi lang yun. Tignan nyo, bakit pumayag si Magalong kahit blacklist na. Blacklist na Wala hong sapat na dokumento nung panahon na yon ang mga diskaya. Abay, pumayag. Kita nyo Sangka. Ngayon nga, kahit nga nung yung mga proyekto na maayos at kompleto ang dokumento ng mga diskaya, abay, maanomalya. Yung pa kaya mga kababayan, hindi natin mabibigyan ng mali siya. Yung pong wala namang sapat na dokumento, wala naman, naka-blacklist ang kumpanya ng diskaya, bakit kinuha mo? Yun. Bakit kinuha mong kontratista, di ba? Dictus Rex, lahat po corrupt. Siya lang ang malinis yata. Ewan ko rito. Oo. Sa huli nanindigan si Mayor Magalong na nananatiling maintegridad ang investigasyon ng ICI. Pero mas maganda raw kung isa sa publiko ito. Nagbabalita. Wala na, wag ka nang umepal epal ka pa Hayaan mo na sila. To si Magalong, mga kababayan bida-bida ho kasi. Ewan ko ba. So mga kababayan, ano ho masasabi nyo dyan? Dahil tayo inabot na ho ng oras, paalam na ho, ngayon mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, wag nyo hong kakalimutan na mag-like. Ikaw ba, Dictus Rex, nag-like ka na? Lord Glenn, shoutout sa inyong lahat. Ngayon, mga kababayan ko, shoutout din daw kay Asik Chrissy Crawford. Sino ba yun? Ito ho yung nai-issue na shota daw ng mayor na panot. Mayor na panot na matanda. Sabi lang di umano, itong si Chrissy Crawford, shota daw ng isang mayor na panot na matanda. Mga kababayan, yun. So mga kababayan ko, paano? Kita-kita po tayo mamaya-maya. Bye-bye! Our beloved Boss Mike Cervera.